Good morning everyone. Grabe oh, foggy dito. Hindi na lang, hindi siya masyadong mainit kasi mag-walking kami sa my golf course. Currently mag-alas 7 na dito pero ganito yung sitwasyon. So goods lang. At least, akala ko super init na. Yun pala foggy. Walking tayo mga people. Nauna na si Nadi at saka si Java. Ako is titira ng dates habang mag-walk. So ako ng 4 na piraso. Ganan rin ako ng payong kasi for sure later, pag mawala na yung fog, sobrang init na. Buti na lang guys, malamig yung hangin. Sarap mag-walking, katulad kahapon ng init. Nahirapan akong hanapin yung mahiwagang lagusan ko. Nasaan na ba yun? Pero kasi silang nilagay ng mga ganito oh. Baka lagyan nila ng kalsada dito. Hindi ko mahagilap. Ay naku. Ayun, nakita ko na. Ito lang. Na. Ang sarap talaga ng hangin mga people. As in, tamang-tama lang yung lamig. Asan na sila Java? Alam mo. Layo na yung narating nila. Tingnan nyo yung lake, hindi makita. Yung araw, hindi makalabas. Yan na sila di. Si Java nakikita ko na. Hindi pwede si Java off leash kasi mag-swimming na naman yan doon sa may lake. Pauwi na tayo guys. Yan si Java at si Ding nauna na. Ang sarap talaga ng panahon. Malamig ng hangin. Gusto ko mga sanang mag-walking ba kaya lang sumasakit yung tagiliran ko after kong inom ng tubig. Kaya dahan-dahan lang ako lakad-lakad. Tahimik na dito oh. Wala masyadong nag-walk. Eh maganda naman yung panahon. Meron ako nakita ang dalawa naglakad ng aso din la. Meron pa kami nakasalubong na dalawang aso. Tinatakot ako. Natakot ako kasi dalawa sila. Tapos, yung daan pa naman is pang dalawang tao lang. Kaya pumunta ako sa may gilid na may mga ito ba yung mga damo-damo. Kasi takot ako malaking aso kasi yung dalawa. Kakatapos ko lang mag-breakfast mga people. And alam niyo anong kinain ko na naman? Ensaymada at saka kape. Pasaway kape. And si ating kabayan, nag-deliver na naman ng suman at saka turon. O, diba? Titirahin ko na naman to. Kasi nakulangan ako sa ensaymada. So, kain tayo mga people. Imbis na pang snacks ko to, kuha ko ng tig-isa para pandagdag sa aking breakfast. At least meron ng tagaluto dito na Filipino food na pang snacks. May option na ako. Lunch time namin mga people. Yung ulam ko yung tira ko kahapon na fritada. Tsaka kay paborito niya. Healthy living. Air fried chicken tapos veg. Dito naman kami kakain. Kasi hindi pa tuyo hanggang ngayon. Yan. Overnight na yung fan. Naka-max speed pero basa pa rin. Hi guys. Galing tayo nag-nap. Naantok ako kanina eh. Bago kami nag-lunch, nag-arrange ako. So, yan ang ginawa ko. Yan yung baby cot ni Bata-Batuta. Nilagay ko na dito sa bed. Tsaka nilagyan ko na din ng sapin. Ito yung shawl ko na makapal. Kasi medyo parang magaspang ba pag ito lang yung parang sapin niya sa loob nito. Kaya ginamit ko yung shawl ko na hindi ko rin naman din ginagamit. Saka ito, abubot lang yan. Diyan ko lang nilagay. Yan yung parang souvenir ko from Australia. Pumili ako ng koala na yan nga, stuffed toy. So yan, wala na akong pa-hotdog na unan kay baby girl kasi sabi nila daw, delikado daw yun pag sa bata, something ganun. So yan lang talaga. Tapos, nilagay ko na yung mga kailangan niya dyan at the moment. So yeah, dyan. Maglagay ako ng diaper sa baba next time kasi hindi ko pa nalagyan. And then dito yan yung trash bin para sa diaper at saka nappy bag, yung plastic para paglagyan ng diaper pag change tayo ng niya, diaper niya. So ayan, sa baby girl na lang yung kulang. And pwede naman to siya mamove ganun pag gusto kong tumayo. So yan guys, at least ready na ako dito. Wala kaming pa-decor-decor. Yung mga baby room something, mga decoration. Kasi wala man tong kwarto to si Bata-Batuta. Uy. Kasi isang kwarto namin dito is, pang guest room. So, hindi mo naman pwedeng lagyan ng mga decoration siguro, no? Since pag may guest, makita yung mga decoration pang bata. We'll see, siguro paglaki niya. Pero at the moment, wala siyang kwarto. Dito lang siya sa amin. And pag yung spare room din siguro, pag medyo malaki-laki na, doon, siguro maglalagay tayo ng mga kunting dekorasyon para maliw naman yung mata niya. Pero not this time. Tinatamad ako. In the future, baka baka ipagin tayo, no? So,
Mabilis na naman yan, punta lang ng IKEA. Tapos maghanap-hanap doon. So, yan guys. Ang aking nagawa ito. And then, sinabit ko na lang dito to. Actually, hindi talaga to para dito. Diyan yan sa loob. Kaya lang, na-arrange ko na dito dati. Ito, nilagay ko na. Tapos, yan din. Kaya lang, ni-change kasi namin ang posisyon tong cabinet. Dati kasi dito yan. Tapos yung bed dito. I-change namin. So, yung mga hook, yan. Naiwan dyan. Dyan ko sila pinagsasabit dati. Which is nice na sana. Kaya lang, yun nga, change namin yung position. Kaya nagkatanggal-tanggal yung mga decorations dito. And here naman, lagyan lang namin ng table ni Dee. Kasi dito kami magtitimpla ng gatas ni baby girl. So ito yung milk bottle warmer niya. Tapos lagay ko lang yung mga milk bottle din dyan. And then pati yung gatas. And yung camera, kailangan pa yan i-set up ni Dee dun sa my baby cot. And then ito, actually ano to, rag to. Pero hindi ko man siya nagamit since meron pa ako niyan. So, ginamit ko na lang dito. Madalas kasi ito, pag hindi nilagyan. So, yan ang ginamit ko. Diba? Nagamit rin kahit pa paano. Then, yan yung stroller ni baby girl. At saka yan, ibaba natin yan pag nandito na siya. At saka pag pwede na ako maglakad-lakad ulit. So, ibaba natin yan sa living room. Yan naman ang nakasunod. And then, makalat pa. Meron pa akong aayusin. Yan. And ito kahapon, ang tawag nito, hydroponic na vase ko, na may money plant. 1 year na to dito. Yan, nabasag ko kahapon. Yan, kaya nag-order ulit si Dee sa Amazon. Papalitan ko to. Ganito pa rin yung in-order ni Dee. Yan. Nainis na ako kahapon sarili ko, ipat ko na na sagi. What to do? Tsaka, dali na. Yung sunod-sunod sa akin. So, yun ang ating kunting update. Guys, ating nagawang gawain today. And baba muna ako kasi tatawag ko sa amin. Since, gusto ko kasapin yung anak ko dahil recognition day nila today. So, kumustahin ko lang kung ano yung ganap kanina. Finally, makapalitan na din ang ating bulaklak na patay. Kasi nakabili si Dee ng bago. Galing siya ng community center tapos pumili siya ng bulaklak. Diba? Ang ganda. Diba? Ang gaganda ng mga bulaklak. Ito mabilis tumilang tao. Ito matagal. Luto tayo ng dinner, mga people. Pero i-marinate ko muna itong beef. Yan, nahiwa ko na siya. Gawin ko siyang beef bistik, Tagalog. So, i-marinate ko lang siya ng soy sauce, lemon, at saka brown black pepper. Mga 30 minutes lang. Kasi wala na time. Ito na yung ating ingredients. White onions, beef. Ayun, tinanggal ko na yung marinade niya. Tapos garlic. I-set aside natin ito. Kasi malambot na siya. I-set aside na din natin yung beef, guys. So, ito yung ano niya, marinade. So, isutay natin yan ulit later with the garlic and onion. Malapit nang maluto, mga people. Yan, take na yung consistency niya. Tapos, ilagay ko lang as toppings yung onion na niluto ko kanina. So, pwede ko na rin ihalo dito pala. Ito yung version ko ng beef bistek. Beef bistek. Gabuot-buot. Luto na yung beef bistek natin, guys. Yan na siya, nilagay ko na din yung onion na sinutay ko kanina, yung kinakauna. Diba? Pag may tira nito, yun. Ilagay ko na naman sa freezer. Dinner is ready. Isang kaldirong rice. Yan ang aking beef bistek version. Hi guys, ang sarap ng aking version ng beef bistek kanina. Tamang-tama yung timpla. And meron pa akong natira isang portion. Yan, dagdag pang ulam natin. Kaya po sa freezer. And then meron din konting natira sa pan. So yan yung ating lunch tomorrow. Hindi na ako magluto bukas. So food na lang hindi ang lutuin ko, di ba? Nakasave na naman tayo ng oras. Nakapag-walking na din kami.
ni Jaba, ni Di, sobrang init na. As in, ayun nga, sobrang init, humid. Pinapawisan ako pagdating dito. Tapos nakapanood rin kami ng Netflix. Nabalik na pala namin yung sofa. Yan. Kailangan ko pang i-arrange yung mga pillows kasi tapos lang naman ng Netflix eh. So nabalik na namin since natuyo na. Pero yung carpet, medyo ano pa, mabasa-basa konti. Sana bukas matuyo na yan at sana hindi mangamoy. Sabi naman ni Kuya pag nangamoy daw, tawag nun, balik na rin ba para matuyo naman yung bottom part. Tukad kasi yung carpet kaya daw ganyan, matagal talaga matuyo unless na isampay mo siya sa labas, no? Pero saan naman yung sasampay? Wala namang espiritu yung aming sampayan, pang damit lang yun. So yun guys, medyo makalat pa rin yung bahay kasi yun nga, hindi pa tuyo yung carpet. Tapos dyan pa lahat nakalagay yung round tables. So inshallah bukas matuyo na to para mabalik ko na sa dati ang aming mga gamit. And si baby girl parang ayaw pa rin lumabas kasi wala pa talaga major indication na gusto na niyang lumabas. Ano lang, yung kunting lightning crutch at saka pangalan nito, yung balakang ko lang talaga, likod ang masakit. Lalo na pag nagpupush siya pababa, yun. Pero anything na something major, wala pa. Sana naman bukas, no? Kasi malapit na magsabado mga people. Yun na yung sinasabi ni Doc na pag wala pa rin sa Sabado, kailangan ko na pumunta dun sa clinic kasi sana daw yung gagawa ng paraan. Which is yun ang pinakaayaw ko, yung gusto ko yung normal lang ba yung proseso. Kasi mas ano yun, mas masakit pero at least, diba? Siguro makakaya lang kaysa yung parang pilit or gagawa ng paraan. Mas maraming ano yun, proseso, tapos mas lalo tayo mahirapan. So sana naman, uy, baby girl, lumabas ka na. Bukas magparamdam ka na. Ibali ng tirisin. Huwag lang paabutin ng Sabado. Kasi, yun nga, yun si Java, inaantay ako. Nag-level up dyan na siya sa unang pangalan nito, unang stage ng hagdanan, natutulog. Dati dito, tapos ngayon dyan na. Next time mag-antayan sa akin sa taas na. So yun guys, yun lang ating vlog for today. Tomorrow is another day na naman. We'll see kung anong ating maiba-vlog for tomorrow. Pero sana hindi tayo tamarin. And hanggang dito na lang ako. God bless palagi sa inyo. Maraming salamat sa inyo palaging suporta. Ingat kayo palagi and bye-bye.